Anyari sa impeachment ninyo? O, di ba? Kung hindi nila itutuloy yan, totoo yung sinasabi ni VP Sara. Ano yun? Yung parang ginagamit nyo lang siya para makapagpabida kayo kasi paparating yung eleksyon? Kasi yun ang mga sinasabi, hindi yan in aid of legislation. In aid of persecution. Of Magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Makatarungan ba yun? Anyari sa impeachment ninyo? O, di ba? Meron daw ho nakikiusap na pangatlong grupo at mismo daw po may mga nagsasabi ng mga kongresista na wag mo munang i-serve yan, i-forward yan dito po sa Speaker's Office kasi gusto namin pag-aralan yung complaint at baka kami maging endorser din ng complaint na iyan, Madam Yes. Chair. Oo, Madam Chair. So, base sa pagkakaintindi natin, mas gusto nila na talagang umusad, kaya pinauupo pa sa table ni SecGen itong dalawang impeachment complaints. Kasi sinasabi nga niya, within the time frame, kung ipipilit na ilagay agad, 'di ba, at i-transmit kay House Speaker, walang mangyayari sa impeachment. So antayin niya yung endorsement from other House members na sinasabi niya hindi man niya pinangalanan pero meron daw mga lumalapit na teka lang. Hintayin mo. Dahil baka may endorso kami sa isa sa mga complaints na iyan. May ganon. Right. Sige. Oo. So alam nyo, ngayon So posibleng mag-shortcut. hintayin natin, mahirap tayong maging adelantado. Pero ngayon, kung pakikinggan niyo po si VP Sara, yung mga pinagbabantaan ng impeachment dati, nagsasabi, maganda sa impeachment para masagot ko lahat ng ito. O, di ba? Kaya tulad ng sinabi mo, Martin, umpisahan mo. Nakita ho ninyo? Yes. Si VP Sara sinasabi, kumbaga, hindi ako magtataka kung bukas makalawa, magsabi si VP Sara, asa na impeachment nyo? Yan po lang naman yung pananaw ko. Diba? Kasi ngayon, diba ang pinakahuling statement niya, maganda po daw na maghain nga ng impeachment para niya masagot ang lahat ng ito. Martin, ako'y tatapos. Yun ang sinasabi ni VP Sara. Yes, opo. Kasi at least Hihintayin proper niya. forum na Opo. daw Yun na daw yung po kanyang yun. pupuntahan. So, hindi ako magtataka nga kung bukas makalawa, makaramdam pa kayo, makarinig pa kayo ng kantsaw. Hindi ba? Opo, ng kantsaw na anyari sa impeachment ninyo. O, di ba? Oo, nagbabanta-banta kayo ng mga ganyang usapin ng impeachment na ganyan. Hindi naman pala natutuloy. Ay, kung ako yung miyembro ng House, di ako papayag masabihan ng ganun. Kung ikaw ang miyembro, hindi ka naman miyembro. Yun na nga, mahirap doon. Pasensya na kayo. Oo, hindi ako kasali sa members Hindi ka naman member Dahil hindi ako members, hindi natin sure kung ano mangyayari sa impeachment complaints na iyan. Sa ginagawa ng Speaker at ng Congress, tama ang sinasabi ni Sara. Na? Baka daw hinohold ang complaint. Hindi pwede yung ganyan na Yun ang sinasabi nung isang nag-comment na ayaw nang ibigay yung kanyang pangalan. Okay, ang sabi naman dito nung isa, napamura siya. Ha? Oo. Ano sabi? Ang sabi niya dito, ano ba yan? Okay. Mahirap, no? Pag hindi mo tinatapos ang sinisimulan mo. Oo, sabi niya rito, Nasa na yung, ang daming members sa House na ginigisan ng husto noon si VP Sara. Maging yung mga members Bakit ng gusto mo ma-impeach si OVP. VP Sara? Hindi, pero hinahanap ko sila ngayon. Hindi ko sila maramdaman eh. Ano yun? Nagsayang tayo ng ilang araw, ilang oras at pera ng bayan? Nagpa-aircon lang kayo doon? Nagpa-libreng chibog lang kayo You doon? have to understand, everything is... In aid of legislation? Yes, Madam Chair. Pwede ka. Diba, kahit na nagpa-straight ka ng buhok mo, Oo. nagpakulay ka ng buhok mo, nagpa-parlor ka, nagpa-derma ka, nagpatahi ka ng mga... Oh, tsaka sandamakmak na in English sila tayo doon. Ang hahaba ng mga litanya nyo. Ilang araw naming tinutukan. Tapos, ganun-ganun lang yon. Parang walang pupuntahan. Parang gustong-gusto mo ma-impeach si VP Hindi ko Sara. gusto. Parang napapansin ko. Hindi. Tinatanong ko lang. Kasi parang ang lagay ano Parang yun? gustong-gusto mo ma-impeach siya. Because on the other hand, kung hindi nila itutuloy yan, totoo yung sinasabi ni VP Sara. Ano yun? Yung parang ginagamit nyo lang siya para makapagpabida kayo kasi paparating yung eleksyon?
Kasi yun ang mga sinasabi, hindi yan in aid of legislation. In aid of persecution o prosecution yung mga Kumbaga, sinasabi. siniraan nyo lang ako. Siniraan nyo lang naman ako eh. Tapos wala naman kayong mga ano para tas- ituloy ang impeachment. Eh di parang totoo yung sinasabi ni VP Sara. Siniraan nyo nga lang siya. Kasi asan na? Asan na kayo? Oo. Asaan na kayo? Ngayon sa PhilHealth issue, ang ingay nyo, naging Saan? tagapagtanggol kayo bigla. Oo. Yung sa impeachment, nasaan kayo? Saan? Alam mo ba kung nasaan sila? Porque marami kayo dyan? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Sinabi ni VP Sara yun, di ba? Pero nung kaming case study rin ngayon, na-confine siya sa PGH. Inoperahan siya, mga kapatid. Matagal-tagal po ang kanyang recovery sa Baga. PGH po ang kanyang ospital. Alright. Ang total bill niya ay halos din po 700,000 piso. Siya po ay 20 taon na miyembro ng PhilHealth. Ang binabawas sa kanya na PhilHealth contribution ay 2,050.77 pesos sa kada buwan. Middle class ito, baby girl, ha? Magtataka kayo, ang laki ng contribution ninyo. Meron nga po ang contribution, mga kapatid, ay umaabot sa halagang higit na 4,000 piso sa bawat buwan na PhilHealth contribution. Kung ikaw ay kukuha ng private HMO, pwede ka na makakuha niyan eh. Kasi kapag yan ay times 12 na, 60,000 na po ito halos eh. Yan, pwede mo nang bayaran yan sa isang pribadong healthcare provider. Pero hindi, nag-PhilHealth ka. Ito po yung ating case study, ha. Ang total na bill sa PGH ay 700,000 pesos. Mahigit. Ang kanyang binabayaran na contribution ay 2,050 sa bawat buwan. Alam niyo kung magkano lang po yung PhilHealth na benepisyo? 9,600 pesos. Yung isa po namin case study sa Philippine Heart Center, 27,000 pesos. Ano ang paliwanag ng PhilHealth nung nagreklamo ka sa PhilHealth? Kasi pag kinuwenta mo yung kanyang contribution for the past 20 years at yun ang ibinayad niya doon sa isang pribadong health insurance company, baka po baka po nakalibre pa siya eh. Eh bakit? Kasi private room ka sa PGH. Yun po yun. Hindi ho natin tinatanggi na tama po kapag ho mahihirap, libre mo na lahat yan. Charity ward ka, di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. No balance billing. Yes, of course. Kasi nga po, pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila, magpa-confine ka, inuubo-ubo ka na, masama ng pakiramdam mo, may cancer ka na, ooperahan ka sa kidney, sa liver o sa puso mo, gusto nila doon ka sa ward. Ma-confine para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo. Makatarungan ba yun? Gusto nila, pag ako na-confine sa PGH, doon ako kasama ng ilang pa pong nahihirapan sa init ng panahon. At kapag kapaligiran ko na hindi ako komportable, hindi natin minamaliit yun kasi nga po, may ganun taman talaga eh. Pero ikaw na middle income earner na nag-aambag sa PhilHealth, ang gusto nila, magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Ganun unfair naman. Tayo yung naghulog. Bawal tayo magpa-aircon ng room? Ganon? Eh, hindi ho, yan talaga. Kailangan para mailibre lahat? Sa ward ka, kakwarto? Doon ka sa charity ward. Ay, Yes. nagdadalawang isip ngayon lahat ng naghuhulog ng 2,900 per month sa PhilHealth. Aba, ewan ko po. Tanungin yung taga-PhilHealth. Ganon? Ganon po ba Kapag yun? nag-private room ka, iba na ang komputasyon sa iyo, regardless Mas kung liliit magkano. yung magiging coverage? Eh, nakita mo, si Dinmel mismo, di ba nagreklamo sa, oo. naalala mo, yung sa kanyang COVID? Magkano lang ang na-refund sa kanya ng PhilHealth? Kasi nga, private room ka eh. Ganon Yan yun? ang prinsipyo po nito. Kaya nga, there's really something wrong with this health insurer natin, mga kapatid. There's really something wrong Oo, with the way matagal they na may manage problema our dyan. money, with the way they manage our resources. There's something terribly wrong. And it's about time, ito mga ganda pakakataon, opportune time to correct this error.